What's up, JP here and welcome to JP Investing. Today is April 19, 2026 and we are now looking sa graph ng PSEI and as you can see, sobrang stagnant pa rin siya, no? Pero since nilabas na yung mga latest news about sa Strait of Hormuz, I would expect na magbubullaran na itong index, no? So I would expect na by tomorrow mag-uumpisa nang umakyat ulit ito, no? So actually kaya hindi ako nakakapag-upload ng mga nakaraang video or nakaraang weeks. Medyo nakakatamad kasing gumawa, especially kung wala ka namang bagong ipapakita or wala ka namang bagong news na ilalabas, no? And as you can see, nung mga nakaraan is very stagnant pa rin yung index natin, no? So walang galaw and pareho rin ng portfolio ko, wala rin halos galaw, no? So with that being said, punta na tayo dun sa ating Excel file. So andito na tayo sa ating Excel file. Nandito na tayo sa week number 130, no? It is consist of April 13, 2026 hanggang April 17, 2026 na. So money invested wala. Actually na-explain ko na to eh. Wait lang ha, ang init eh. Ayun na, pasensya na kung naririnig yung electric fan na hindi ko kaya tiisin, sobrang init, grabe. So ayun, as you can see, no, wala pa rin tayong money invested. So para dun sa mga hindi nakakaalam, no, I get a brand new car. This is the reason kaya hindi ako nakapag-invest nitong mga nakaraang linggo or buwan, no. I think 1 month na akong hindi nakapag-invest. Pero I take that as debt or credit to myself, no, na utang na dapat kong bayaran sa sarili ko. So babayaran ko yon paunti-unti, pero sa ngayon kasi baka mag-umpisa akong invest is June na, no. Titingnan ko kung kaya ng May, let's see, no. Pero ayun, igawa ko ng separate video yung pagkuha namin ng car and ayun, sasabihin ko lang doon yung mga disappointments ko, no. So para dun sa mga nagpaplanong bumili ng car, you know what to expect na, no? So ayun, so with this week natanggap tayo ng dividend which is 672.3 galing sa Plus. And nung mga nakaraan, PhilReal, Metrobank, ICT, OGP, LTG, Maynilad, and A-REIT, no? So marami-rami na rin tayong nakuhang dividendo ng mga nakaraang linggo, no? So ayun, and binili ko within this week is RFM, no? So stock that we sold wala, and we have a total market value 498,440.11, no? So as you can see, mula dito sa part na to, no, siyempre ito September pa lang pala, no, sobrang stagnant na, no, ang ating portfolio. I think dito nag-umpisa yung issue sa DMCI, no, sa SCC. And from that, sobrang taas baba na, no? Taas baba na ng 500,000 mark. So, ayun, unrealized gain is 20,638.05. Total dividend is 38,720.18. Ito na po yung total dividend na na-receive ko sa pag-invest ko sa loob ng 130 weeks or 2 years and 2 months or 3 months, I think. So, ayun, wala pa akong 3 years. Magti 3 years ako sa December. October within this year, no. Yan. So we have a total gain of 142,355.11. So para dun sa mga hindi nakakaalam, ito na po yung total gain ko, no. Ito na yung pinagsama-samang unrealized gain, yung mga na-take profit natin. Syempre yung mga na-take profit natin, nire-reinvest lang natin pabalik sa ating portfolio, no. Kasama na dito yung mga dividendo, no. So kaya taas baba to dahil dun sa unrealized gain natin, no. So ayun, may naalala ako dun sa, hindi ko alam kung kasali kayo dun sa group sa Facebook yung Dividend Investing PH yata yun, na group na sobrang dinidiscredit nila or sobrang dinadown nila yung pag-i-invest sa stock market, na kesyo wala naman daw napupuntahan. Pag nanalo ka, eventually babagsak ka rin. I think trader yun eh. Pero in-explain niya rin doon na kahit daw dividend investor, ganun din. Pero meron tayong patunay, no, na kumikita tayo dito, no.
So, wala pa tayong 3 years kumita na tayo ng 142,000. Ito nga yung hindi, actually ano nga to no? Hindi ito yung pinaka highest peak natin no? Ito yung peak natin 152. Pero kung sige, let's see no? Kung magkano na ba yung kinita natin no? Or magkano per month yung kinita natin sa loob ng 2 years and October, October, December, January, February, March, April. 2 years and 5 months pala, no? So, ilan yun? 29 months. No? 29 months. No? I-divide nga natin tong kinita natin. Actually, lugi pa nga ako dito kasi sobrang bagsak pa ng market Maganda to mag-compute pagka bukas or sa mga next week para tumaas na yung index. So, ayun, no? Sa loob ng 29 months, parang meron akong extrang 5,000 pesos per month. Alam mo yun? Paano pa kaya itong peak natin, no? Yung 152,000, no? 520.71 divided by 29. Ayan, no? Parang 5,000 plus. No? Ayaw mo pa nun. Tapos, hindi discredit mo pa yung stock market. Ewan ko sa'yo. Trader yon na bitter. So, ayun, we have a total percentage gain of 39.98% or 40%. Total money invested is 356,085 pesos. So, punta na tayo dun sa comparison ng ating portfolio. Ayan, so nandito na tayo sa comparison ng ating portfolio. Yung pinakahuli nating update is March 19, 2026. It is exactly 1 month. Pero tingnan nyo, ang konti nung dinagdag. Halos sobrang stagnant talaga. So, A-REIT mula 38.3 naging 40.05. Tumas ng konti. Costco 6.8 naging 6.95. C-REIT 3.21 naging 3.55. So far, puro pataas. DMCI 9.75 naging 10.04. PhilREIT 2.88 naging 2.94. ICT 700 naging 709.5. Keeper 2.15 naging 2.07. Yung Keeper, no, talagang hindi ko alam bakit bumababa yung ano na ito, stock price na ito. I think boring kasi siya and kaya although yung revenue niya, yung income niya pataas, pero patuloy na nagbebenta yung mga tao, no. I think sobrang boring nung kumpanya. Kaya ayun, kahit na okay yung fundamentals niya bumabagsak pa rin yung price niya, no? Pero syempre, andito tayo para bumili ng mababang presyo ng magagandang kumpanya, no? Kaya tuloy-tuloy lang ang pagbili natin sa mga yan. So, LTG mula 14.34 naging 15.02. Metrobank 64.35 naging 67.5. So, share ko lang, no? Yung pagbili namin ng ng sasakyan, actually dapat through Metrobank kaya lang at some reason hindi kami na-approve ng Metrobank, no? Napaka-awkward kasi shareholder ako ng Metrobank. Tapos na-disapprove kami, no? So, ayun lang, share ko lang. Pero, gawan ko lang separate video to, no? Explaining kung bakit and so on. So, Mega World mula 2.14 naging 2.09. Maynilad mula 19.96 naging 21.05. OGP mula 32.5 naging 35.25 na siya. Plus 18.26. Grabe. 18 na pala to dito, no? Naging 15.05. And RFM 5.54. AMP 5.3 naging 5.54. SCC 30 naging 30.15, no? So ayun lamang po para sa video na to. Maraming salamat sa mga patuloy na nanonood at nakakasuporta. Kung hindi ka pa nakasubscribe, inaanyahan kitang mag-subscribe sa akin channel para masubaybayan mo itong investing journey ko, no? And from time to time nagbibigay ako ng mga tips and kung anong bago sa market, no? So ayun lamang, maraming salamat. JP out.